Lahat ito pampasaya. Ika nga, lahat ito ay pampaganda sa ating buhay. Okay? So sisimulan natin sa binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ajaban li amri mu'min. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, napaka-amazing ng taong mananampalataya. Amazing, sabi niya. Amazing yung taong mananampalataya. Okay? Inna amruhu kulluhu khair. Bakit amazing ang mga mananampalataya? Kasi lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay khair. Mabuti. Mainam. Walang negative. Lahat positive. So sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya amazing ang mga mananampalataya ay dahil nga lahat ng situation na meron sa kanya, kaya niyang i-convert into mabuti. Inna amruhu kulluhu khair. Khairun yun sa kanya. Okay? At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at itong katangian na ito ay wala ito sa sino man sa lupalop ng mundo. Dito sa balat ng mundo, walang nagmamay-ari ng ganitong klaseng ugali, kundi si mananampalataya lang, si Muslim lang, si mu'min lang. Sila lang ang meron nito. Ito binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, patutunayan natin mamaya. At yan ay binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala. So walang nagmamayari ng kaligayahan na ito, kundi si mga mananampalataya lang. Bakit? In asabathu sarra syakara. Fakana khairan lahu. Sabi niya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasi pag tinamaan o binigyan siya ng Allah ng mga good news, mabubuti, at kung ano man ang meron sa kanyang kabutihan, nararamdaman niya, nagpapasalamat siya kagad sa Allah. At binabanggit niya, alhamdulillah, syukur lillah, pasalamat siya sa Allah. Lahat ng mga rizki na meron siya, syukur lillah. Sa atin, opposite minsan. Lalong-lalo na yung ilan, empleyado, bato-bato sa langit, pero reminder lang ito sa atin. Minsan may mga nagtatrabaho na hindi pa nagsweldo, papalapit pa lang ang sweldo, reklamo na yung maririnig mo. Dapat makadzukaya, babayadang kipad ka na ka, pangutang ako din. Reklamo, Ustaz, tabi ako. Merong ganyan. Mayroon pa kakaustad, di bakadsabar, ipost sa Facebook. Lahat na ng kanyang reklamo nandoon na sa Facebook. Walang syukur. Wala, automatic, hindi pa dumarating yung rizki sa kanya, nireklamo niya na. So ganun katindi yung ilan, hindi pa nagkakaroon ng, alam niyang kung kailan siya magsusweldo, pero hindi pa dumarating yung sweldo niya, nagreklamo na siya. Composite yung gawain na ganun sa mga mananampalataya. Na kung ganun tayo, baguhin natin ang sarili natin. Baguhin natin. Pag sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag may good news, nagpapasalamat sila sa Allah at iniisip nila ito ay mabuti sa kanila. Okay. Ang kaibahan ng mga taong ito, o sige, sabihin natin, yung ilan sa atin, pag merong biyaya, nagpapasalamat. Pero ito ang hindi kaya ng ilan. Pag nasabat hudara, sabara, fakana khairan lahu. Kapag kainabutan siya ng mga bad news, ng pagsubok, ng bagyo, ng unos, nasirang bahay, namatayan, anong reaksyon niya? Nagsasabar siya at iniisip niya na yun ang the best para sa kanya. Ito yung medyo ngayon, minsan napapanood natin sa mga kapatid natin sa Palestine. Alam mo, meron ako napanood na video sa mga Palestinian. Nung namatay yung kapatid niya, alam mong sinigaw niya, alhamdulillah, sabi niya. Biruin mo, namatayan ka ng kapatid, ang isisigaw mo, alhamdulillah. Bakit? Shahid yung kapatid ko. Sa atin hindi, naglulupasay lahat na, nireklamo na, hindi pa natanggap. Kung in-hospital pa, pupuntahan pa yung doktor, siya pa yung idadama, yung nurse, hindi nyo tinrabaho yung trabaho nyo, lahat na lang, sisisihin, kasuhan pa. Ano ba kakausap? Meron tayong naririnig na ganyan. Panulitin, lahat na lang isisisi.
Minsan, ang worst pa, ang isisisi niya, ay yung sisisihin niya ang dakilang tagapaglikha. Ha? Bakit siya pa? Bakit yung anak ko pa? Bakit yung kapatid ko pa? Bakit si ganito pa? Marami namang mga masasamang tao dyan, holdupper, kidnapper, rapist, bakit hindi siyang namatay? Yung anak ko pa, yung kamag-anak ko pa, na napakabuting tao. Negative. Lahat sa kanila, negative. Kaya ang nagiging tendency nun, nagiging depressed sila, nawawalan sila ng, kumaga iniisip nila na hindi sila mahal ng Allah. Lahat na lang iniisip nila negative sa kanila, pero yun ang hindi nila alam, na wala yun na ugali sa mga taong mananampalataya. Kasi kung tinamaan sila ng mga bad news, nagsasabar sila. At iniisip niya na ito ay mainam sa kanya. Sinasabi niya sa sarili niya, tupang kami ito na napinaginawa. Hindi natin sinasabi dito na hindi masakit, ha? As human being, normal po yan kasi meron tayong mga senses na pakiramdam na nararamdaman natin yan. Pero nagsasabar tayo, hindi ibig sabihin na hindi ka nasasaktan ka. Pero nang dahil sa ikaw ay mananampalataya, napapalitan mo. Nakakaya mong timplahin yung mapait na tumatamis ng dahil doon sa pananampalataya mo sa Allah. Yun yung binanggit kanina ni Kakaustas na kasi nakikwenta mo na ito yung aking share dito sa mundo. Ang dami tayong nalugi nung pandemic. Yung iba nalugmok na, ang iba reklamo na, lahat na. Pero kung magpasalamat ka, ikaw pa rin yung mayaman. Binanggit din kanina, ang pinakamayamang tao na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga marurunong makontento sa buhay. Marurunong makontento sa buhay. Yun yung mga mayayamang tao dito sa mundo. May binanggit ang ang Allah subhanahu wa ta'ala na sifat. Kanina binigyan natin na yung mu'min. Yun yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang palatandaan ay mga mananampalataya, mu'min. Ito yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minan falayuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sa pinakamalapit na kahulugan, sino, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gumawa ng kabutihan, ito yung dalawa dito na tips niya. Gumawa ka ng kabutihan mula sa mga tao, babae o lalaki, at siya ay mananampalataya, mu'min. Ibig sabihin, hindi sapat na gumawa ka lang ng kabutihan pero hindi ka nagsasambayang. Minsan maraming mga gumagawa ng kabutihan pero hindi pa rin happy. Maraming ganyan. Na binanggit ng Allah, ikaw ay gumagawa ng kabutihan at kailangan mananampalataya ka. Yan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bubuhayin ko yung mga taong merong kabutihan na ginagawa at mananampalataya ng hayatan tayyiba. Mabuting pamumuhay dito sa mundo. Ito yung ibibigay ng Allah. Kasi lilinisin ng Allah yung kanyang puso, mawawala yung kanyang complaint. Kasi kung tayo magko-complain tayo ng palagi na magko-complain, yung ating mabuting pag-iisip, minsan nawawala tayo. Yung ilan nawawala sa tamang pag-iisip. Maraming ganyan. Hindi kasi ito problema sa mindset ng ilan dahil nga hindi nila mahanap yung solusyon sa ginagawa nilang pagiging masaya dito sa mundo. Merong mga tao na nag-iisip na ang kayamanan ng siyang magdudulot sa iyo ng kagandahan sa buhay mo dito sa mundo. Mga last week yata o the other week, si Vice Ganda, sinabi niya, ito sa kanila mga kafir to, hindi to mga Muslim ito yung kanila. Kaya nga nagpapasalamat tayo kasi sa Islam, kompleto tayo. May guidance tayo, may guidelines tayo. Sila, dahil wala silang guidelines, kung ano yung trip nilang sabihin, yun na yung akala nilang tama. Anong sabi niya? Kung wala kang pera, huwag kang gagawa ng pamilya, huwag kang bubuo, huwag kang mag-anak. Huwag kang mag-anak. Yan yung kanya. Saan niya kinuha niyo? Hinugot niya sa isip niya kasi ang sinamba niya pera.
Doon siya nagtatawakal, doon niya o yung pera niya ang kanyang sinampalataya dahil ganun ang kanyang inisip, yun ang sinabi niya. Kamami mga tawa niya, tama. Ha? Hindi nag-review ako, nagbigay ako ng aking sinabi doon sa sinabi niya sa Facebook. Meron pang nag-comment sa akin na Muslim. I mean, by blood. Pero kinwestiyon din yung sinabi ko. Sabi ko, sa totoo lang, nagkakamali si Vice Ganda. Kasi ang paggawa natin ng video sa mga ganyang klaseng pananaw, kinokorek natin. Kasi baka mamaya may maniwala dun sa kanila. Kung wala kang ginawa, wala kang sinabi, hindi mo kinontra, paniwalaan ng ilan. Kaginaanan to makakonvince. Sa totoo lang, nakakakonvince sila. Kasi kung iisipin mo, tama nga naman. Kasi kung iisipin mo ang tao, sa panahon natin ngayon, ang iniisip na kaligayahan, puro pera. Karangyaan, pera. Pero dyan sila nagkakamali. Last month, itong December 17 yata, isa sa pinakasikat na artista, si Ronaldo Valdez? Ronaldo Valdez, no? Tatay ni Jano Gibbs. Natagpo ang patay. At ang reason, anong kamatayan niya? Binaril niya ang sarili niya. Oo. Ito yung point dito. Sa kabila ng kasikatan na hindi maki-question yung kasikatan kasi ang pekanata Muslim, geleta sa TV. Kontrabida, bida, tatay, lahat na ng mga roles sa pelikula ibinigay sa kanya, kayang-kaya niya. Kung ang pag-uusapan ng kasikatan, wala nang papantay kung sa mga ka-level niya. Sa panahon natin ngayon, isa siya sa tinitingalang artista. Pero bakit niya tinapos yung buhay niya? Kasi hindi sa kaniga sukur. Wala yung pagiging kontento. Walang happiness. Hindi happy sa buhay niya. Kasi bakit mo patatapusin yung buhay mo kung may happiness ka, happy ka? Kasi hindi niya alam kung anong guidelines na meron sa kanya. Kasi puro sa kanila, wala yung guidance ng Allah. Kasi konting problema ng reklamo. Si mananampalataya nagka-problema, kahit naubos pa ang pamilya niya, alhamdulillah. Diba parang namatayan? Parang mga kakaibang mga tao to. Kaya nga binanggit ng Rasulullah SAW, amazing yung mga mu'min. Kasi kahit naubos pa ang pamilya niya, iba pa rin ang kanilang treatment sa kanilang situation. Alhamdulillah pa rin sa kanila. So ganyan din dapat sa atin. Hindi yung nagkaroon lang tayo ng problema sa pera, nandoon ang utang na ng mga 5-6, nagnakaw na, nang hold up na. Hindi niya alam na ibibigay rin sa kanya ng Allah yun. Kasi risky niya yun, hindi siya mamamatay dito sa mundong ibabaw, maliban na makuha niya. Yung risky na yun, hindi mawawala yung isang tao. Maliban na lang na ubusin niya muna lahat ng risky niya. So kaya wag tayong magreklamo, reklamo. So yun ang ginagawa ng ilan sa atin. So nang dahil doon na binanggit ng Allah, maging mu'min ka lang at gumawa ka ng kabutihan kahit na hindi mo na gagawin hindi mo na aasahan, papaliwanagan sa iyo ng Allah yung iyong buhay, yung puso mo. Yung mu'min, alam natin yan. Anong mu'min? Usapin sa iman. Kasi kilala mo ang Allah. Nang dahil sa alam mo ang konsepto ng Allah, siya pala ang razik. Siya pala nagbibigay ng rizki. So wala ka nang i-question, kahit na sino pang mayaman dyan na natutulong sa'yo, kung ayaw ng Allah, wala kang magagawa. Yung mga mayayaman, halimbawa, meron silang way, meron silang tips, kasi marami ngayon nagsisisulputan sa Facebook. Kahit itong mga mayayamang tao, nagtitips na rin na paano maging mayaman. Kahit step by step mo yan sundin. Ito yung ginawa niya, gagawin ko to. Ito yung pinag-aralan niya, pag-aaralan ko yan. Ito yung mga binili niya, ibibenta ko, bibilin ko, ibibenta ko rin. Kahit saan, ano ang tips na meron siya, step by step gagawin mo. Kung ayaw ng Allah, dahil hindi yun ang risky mo mula sa Allah, wala kang magagawa. So, makontento tayo sa kung ano ang meron sa atin. Kaya nga si Ali radiyallahu anhu, sinabi niya, na kapag ano ba ang takwa, takot sa Allah, isa sa binanggit niya, doon sa takwa na yan, na isang meaning para sa kanya ay al-qana'atu bil qalil. Makontento ka sa kung ano yung meron sa iyo, kahit konti yan. Kasi kung nakukontento ka, maiiwasan mong gumawa ng masama.
Kaya yung ilan nagbebenta ng shabu. Tabi abo may napanood ako sa news, nakita ko sa news sa Facebook na merong isang araw kahapon na isang pulis at isang babae na huli na nagbebenta ng shabu. Isa yun sa reason siguro kasi hindi niya nakontento, hindi siya nakontento sa sweldo niya sa pagiging pulis. Nagbenta siya ng shabu, saan na? So wala na. Pero maswerte pa rin yun kasi kung iisipin niya na ito ay pagsubok sa kanya, may panahon pa siya para magtauba. Pero kung hindi siya magiging mananampalataya, wala siyang pag-asa makuha yung hayatan paiba. Paano mo malalasap yung kabutihan na binigay sa iyo ng Allah dito sa mundo? Ha? Dito sa Pilipinas, according sa Department of Health, dito sa Pilipinas, mabot ng hanggang ngayon, 2017 hanggang sa panahon natin 2023, last year, naitala nila, according sa survey nila at sa record nila, according sa World Health Organization, umabot ng 3.3 million ang taong depressed dito sa Pilipinas. Depressed. Halo na yon. Wala nang pinipili yon. Mayaman ka, pobre ka, babae, lalaki, matanda, bata. Halo na yon. According sa kanilang study, umabot ng 3.3 million na tao ang depressed dito sa Pilipinas. Ano yung reason? Meron silang binigay na mga reason. Number 1, namamana pala siya. Pero meron ako nakausap na doktor. Sabi niya, alam mong pagiging pamana, yung pagiging genetic, minsan hindi yan talaga nagiging mana by blood. Paano mo namamana? Halimbawa, kasi sabi ko ako, namamana ko yung laki ng katawan ko. Sabi niya, totoo yan, pero minsan nagdahil din sa isang tao. Dahil natitingala mo, yung tatay mo, nanay mo, ito yung kinakain nila, yun din yung kakainin mo. So namamana mo yung pagkain nila, ibig sabihin ikaw. Pero kung mapunta ka sa ibang lugar at matingala mo doon, di ka na nila pagganan ni Pangos, kaya nila pagganan na kubos, na makoma ka Pilipinas, hindi mo kakainin yun. Ibig sabihin, kahit na magulang mo dito sa Pilipinas, paborito niya tamban, paborito niya bulad, Pangos, pag ikaw doon lumaki sa ibang bansa, let's say nandun ka sa Indonesia, kakainin mo yung mga pagkain nila, mga taho, yung mga, sino ba nga, kumakain ng maanghang, yan. Kasi namana mo yung pagkain nila. So, ibig sabihin, hindi sabi niya by blood, kundi dahil natingala mo. So, yung depression, sabi nga ng World Health Organization, by genetic. Pero yun yung isang explanation na narinig ko na mas na kontento ako kasi pag nakita mo yung parents mo na hindi nag-aagama, hindi nila alam ang Islam, hindi nila alam ang guidance ng Allah, hindi nag-aaral, hindi nila pinag-aaralan ng Quran at Hadith, so natural, madidepress sila, ikaw madidepress ka din. Namana mo yung depression kasi pareho kayo ng ginagawa. By blood pala. Ang reason pa na sinabi nila, dahil sa nakaranas ng pambubuli, discrimination. Yan yung mga reason. So yun yung mga nawawala sa kanila at wala sa kanila yung pagiging kontento sa buhay. Kaya ang dami. Kahit yung mga international na celebrity, hindi basihan ng pagiging sikat at pagiging mayaman. Sa mga batang 90s, or early 2000, kilala nila si Aaron Carter. Isa ito sa sikat na mga singer. Si during high school yata ako that time nang sumikat yung mga taong yan. Maraming natin narinig yan sa mga classmate natin. Although hindi tayo ganun ka-fanatic sa mga music kasi nga palagi kaming nasa Islamic Symposium. Ito sila Nurul Am, yung mga guest speaker namin palagi sa main campus dati. Pero si Aaron Carter, isa pala siyang umabot sa depression hanggang sa nagpakamatay. Biruin mo, gwapo gini niya ba kuha? Nagatarman ko, mga classmate ko, may mga picture sila yung mga babae. Na talagang pinakakinigiliwan nila yung si Aaron Carter. Nagpakamatay, bro. Yes. Ganon din yung vocalist ng Linkin Park. Pakamatay din. Yung babae na singer na si Whitney Houston, pakamatay din. Karangyaan na, international yun sila. Kahit saan sila pumunta, magkakapera sila. Kahit na
ang sabihin lang, isang kanta lang kantahin nila sa mga malalaking restaurant, milyon ang ibibigay sa kanila. Pero saan ang buhay nila? Kasi nawala yung pagiging kontento. Kasi hindi nila alam yung susi na ikaw ay gumawa ng kabutihan at maging mananampalataya. So since nawala yun sa kanila, tinapos nilang buhay nila. So wala. Ibig sabihin, hindi karangyaan. Madaling sabi, hindi po pera, hindi po karangyaan, hindi po kasikatan yung magbibigay sa isang tao ng kaligayahan, kundi ang pagiging kontento sa kung ano ang ibinigay ng Allah Ta'ala sa isang tao. Yun ang tunay na happiness. So pag nakilala mo ang Allah, anong gagawin mo? Magsambayang ka. Pupunta ka ng masjid. Doon pa lang makukontento ka na eh. Masasabi mo na kagad na, alhamdulillah, napakasarap parang mabuhay sa mundo. Kaya pero, may binanggit ang Allah na warning. Ito yung mga sabi ng Allah Ta'ala sa mga taong katulad nung nabagit ko kanina, mga sikat, pero nagpakamatay. Sabi nga ng Allah, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan dangka. Sino man ang ayaw at umalis, kumbaga sa hindi niya ako iisipin. Yung mga taong yun, ayaw nila kung alalahanin, ayaw nila kung isa puso, isa isip, meron silang buhay na kagimbal-gimbal. Hindi magandang pamumuhay. So according sa tafsir, ito ay nakakatakot kasi dito sa mundo hanggang kabilang buhay, bit-bit ng taong yun. Yung mga taong ayaw isipin ng Allah, ayaw isapuso ang Allah, meron silang buhay dito sa mundo na kagimbal-gimbal hanggang sa kabilang buhay. Yun yung pagbigay ng tafsir ng mga ulama natin. Ibig sabihin, pag hindi mo iniisip, ang susi talaga ng isang tao para maging masaya sa buhay niya, kilalalin niya ng mabuti ang Allah. Pagsambayang niya, magsambayang siya. Kasi hindi bawa sa atin, sa Pilipinas. Kasi kung iisipin natin ng mga tao, sabihin, maging magandang buhay mo kung mayaman ng lugar na tinitirahan mo. Diba? Sa atin, mga Pilipino, ang pinakagustong puntahan, Amerika, yung mga abroad. Kung tinitingnan ng isang tao sa Pilipinas, ang pinakatalagang highest na pinaka-social na pupunta ng isang tao, Amerika. Wala pa yan. Saudi, iniisip nila. Ano pa yan? Diba? Pero sa Amerika, kung according sa World Health Organization, 3.3 million ang nagkaka-depress dito sa atin. Doon sa Amerika, nasa 40 million ang depressed sa panahon natin ngayon. Almost half sa atin, no? Sobrang dami. 100 plus ang population natin sa Pilipinas, mga 120 yata. Approximately. Biruin mo. So sobrang dami na depressed. Anong reason? Kasi nga hindi basihan dito ang pera, kundi ang basihan dito kung nandyan sa'yo. Ano yung mu'min? Ano yung pagkaka-explain natin sa mga mananampalataya? Ang iman? Nandito, nutqin bil qalb, qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Nandyan sa puso mo, kailangan nandyan sa puso mo. At syempre, babanggitin mo. At gagalaw ng katawan mo. So yun yung gagalaw ng katawan mo, yung mga amilus salih. Yun yung gagawin mo, yung pagiging mabuti mo sa kapwa, pagiging mabuti mo sa Allah. Tama yung binanggit ni Kakausad kanina. Sinong bang mas mainam? Yung taong hindi nagsasambayan pero mabuti ang gawain? O yung taong mga nagsasambayan pero hindi mabuti ang gawain? Tama yung sinabi niya, hindi. Lahat sila hindi magandang ginagawa. Tama yun. So, ganun lang sa atin. Kailangan magkontento tayo, maging mu'min tayo, kasi built-in na yun. Pagka naging mananampalataya ka, inalam mo kung ano ang iman, automatic yun magiging kontento ka sa lahat. Kasi nasa iman, 6 articles of faith natin, nandoon nakalagay yung tinatawag natin na antu'minu billahi abil qadar khairihi wa syarrihi. Maniniwala ang isang taong mananampalataya sa ibibigay ng Allah,
ito man ay mabuti at hindi mabuti. So ibig sabihin, tinatanggap ng isang tao kung ano yung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, kung ito ba ay mabuti at hindi mabuti. So bilang isang tunay na mu'min, maraming tips na binigay sa atin ng mga kaka natin mga ustads kanina, na maging isang tunay na mananampalataya. So kapag meron ka niyan, kung gusto mo na tunay kang masaya dito sa mundo, maging mu'min ka at maging mabuti ka sa kapwa mo. Hindi sapat yung pagiging mayaman lang o di kaya maging marangya ka sa mundong ibabaw, sapagkat hindi yun ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay yung tunay na meron nagbibigay sa atin sa puso natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, ang pagsunod sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lang, jazakumullahu khaira. Pinapasalamatan ko nga pala lahat ng viewers natin, yung sponsors natin, yung mga nagla-live sa atin ngayon, yung mga kakala natin ng mga ustads na nandito ngayon. Jazakumullahu khair lahat kayo. Wa kullu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.